Alright. So, ito, guys, yung sa DCF. Well, hindi siya nakalagay talaga na DCF, no? But this is somewhat similar dun din sa financial calculators. Tapos, under siya ng IRR and PV calculator. Saan pa nakita yan? Yeah, I think this one. Pero parang sa app, you can see it immediately. So, like, okay, so for example, ano ba yung MIRR? Okay, so naman yan. Doon tayo sa normal natin. IRR and PV. Okay, so let's say discount rate natin is 6.25 to match the risk-free rate, no? 6.25%. So, nagbabago-bago yan, ha? So, ano ba yung IRR is not related to discount rate. Enter discount rate may be your borrowing. Pwedeng borrowing rate, no? O pwede rin naman yung, as I said, if you want to go beyond the treasury bonds for 10 years. Okay, so cash flow, zero. So, ito yung let's say you paid for the business, whatever. No? So nag-invest ka ng let's say 25,000 sa business. Okay? Tapos nung first year, kumita ka ng 4,000. Next year, 3,000. Palitan. Okay, 4,500, 5,000, 6,000. 7,000, 8,000, 9,000. Ayan. Tapos 10,000. O, for example, ganun na, no? Ang kinita mo. Tingnan natin. Ano ngayon ang magiging, ano niya, no? NPV. Parang iba na pala ito, no? Pero just the same. Halos ganun na rin naman. No? So, when you calculate that, the present value would be, ay, bakit ganun? Ba't may error? Cash flow, nagbawas ka. Okay, 6.25%. O baka naman wala yung percent. Okay, calculate. Ayun, wala pala. Kasi may percent na. So, pag ganito yung nangyari, meaning ang present value niya ng ganitong klaseng investment is 14,963.21 and the internal rate of return is 16%. Calculate mo 6.25 lang. So, mataas to. Unang-una tumataas yung return niya. No? Actually, pwede pa rin magdagdag ng dito. No? Ng mga rows. Pero okay na yan. Hanggang year 9. Okay? Yan So, yan ang ibig sabihin niya. Net present value, 14,000. So, yan ang value niya. Kung nagbayad ka ng 25,000, tapos ito ang nakuha mong cash flow. Halimbawa, wala kang binayad, di mas malaki, no? Mas malaki yan. Pag kinalculate mo yan. Kasi wala ka namang nilabas di ba? So, wala nang, tapos ang return, ang value niya, 39,000. So, meaning, pag naglabas ka ng 39,963.21, no? 39,963.21 sa first year, return mo is 6.25, wala kang net present value kasi binalik mo lang yung pera mo. Ganun ang ibig sabihin nun. Yan ang value niya. Kaya anything below this is mataas na. Kumita ka na. So let's say binili mo lang siya ng 35,000. Yung klase ng return na yan. So ang return mo would be 8.8%, no? Na may discount rate ka pa ng 625 and the net present value mo niyan is 4,963.21. Yung present value ng lahat ng mga cash flow na makukuha mo in the future minus yung nilagay mo. So, parang lumalabas ito yung kinita mo Diba? Sa point na yan. Okay, what else? Let's say, let's say, nakuha mo siya 30,000, no? So, yun, no? Malaki yung kanyang internal rate of return at saka yung present value niya would be mas lumalaki. So, this will actually compute for the return of your money with this given cash flow in the future. Ito ang ganda rito, di ba? Hindi ka na nagka-calculate. Imagine, sabi nga ng mga estudyante kong eventually nag-CP, Sir, sana tinuro mo na sa amin yung dati. Sabi ko, pag natinuro ko sa inyo yan dati, hindi na kayo nag-calculate o di ba nating sa CPA exam, hindi kayo marunong mag-calculate ng manual. Pero, siyempre, pag ano na kayo, CPA na kayo, hindi mo kailangang mag-calculate ng manually kasi meron namang mga app, meron namang mga software.
Ayan po. So this is the corresponding to the DCF. Although alam ko nandito si DCF eh. Hindi ko lang siya makita pa sa ngayon. No? Pero yeah, something like that. Okay? Thank you very much.